makakadalo ngayon kasi wala po akong kasama at hindi na ako pinapayagan ng mga anak kong lumakad na walang kasama. Amen. Alam niyo naman siguro, bumabata na eh. Kaya ayaw na nila akong payagan. Pero talaga mabait ang Panginoon. Biglang tumawag si Sterlina. Yan daw, yung Santa Teresita. Sterlina, sabi niya, gusto mo umattend ng overnight? May sasakyan tayo. Yung sasakyan ng anak ko, hindi niya gagamitin. Magpupugyot na lang daw siya. Tari na, sabi niya gano'n. Sige po, sabi ko. Pero may usapan na kami ni Sister Merly. Kung wala man kami, hindi ba nagkalap si Sister Lina, pupunta rin kami, pero gabi na. Kasi magluluto pa eh. Alam mo naman, Sister Merly, may mga tungkulin pa. Pare-pareho lang tayo may mga tungkulin. Una sa lahat sa Panginoon. Pero, hindi ko inaasahan na ang biyaya ni Lord ay sunod-sunod. Kung nakalaang mga taon, katakot-takot ang pagsubok. Siguro alam niyo naman yun na inabot ako ng pandemic sa Aklan. At doon nagsimula ang sakit ko, takot, pangamba, na baka hindi magbalik sa normal, hindi ako makabalik ng Maynila. Paano mga anak ko? Nandito pamilya ko. Ako lang mag-isa doon sa Aklan. Pero hanggang dumating ako dito, hindi nawala. At hanggang ngayon, paminsan-minsan, dumarating si Tanim. Pero malakas ako Lagi kong tinatandaan ang sabi ni Brother Mike. Tandaan nyo, walang sakit. Wala kayong sakit. Sapagkat inako na lahat yan ng ating Panginoon. At lagi ninyong sasabihin, sakit ka lang. Mayroon akong Diyos na makapangyarihan. Si Yahweh El Shaddai. Kahit naliligo ako, kapag sumusumpong, sabi ko, eto ka na naman. Sabi ko, hindi ka mananalo dahil anak ako ng aking Yahweh El Shaddai. Ang Diyos na makapangyarihan sa langit at sa lupa, ang may-ari sa akin. Kaya wala kang karapatang guluhin ako. Yung unang tinanggap ko sa Panginoon, kasi nung gabi naglalakad kami ng Sister Merly, ang tagal kasi ang daming tao, umuulan pa. Ang sakit talaga nandito ko. Kasi ako naman, makulit na matanda. Yung biglang umulan, pumasok na ganun doon sa amin sa may kusina, sa may daanan. Ang daming tubig. Ako lang mag-isa sa bahay. Ano gagawin ko? Lalakaran ko yung basa. Nakialam ako. Naganon-ganon ako. Parang na-slide ako. Sumakit. Ang sakit talaga, masakit. Hanggang dito na. Sabi ng anak ko, magpa-doktor ka. Sabi ko, walang doktor. Yahweh sa ang doktor. Kung gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Ang una namin nasalubong si Brother Romy Smiharda. Salamat sa Panginoon, binitbit yung dala ko. Mabigat na. Dinala kami hanggang doon sa may naghahanap na kami ng mga kasama. Hindi namin makita-kita matagal. Sterling rin, naawa nga ako kasi hindi na yan nakakalakad ng matagal. Pero nakalakad siya ng matagal. Sabi ko, Lord, huwag naman po, Lord, masakit talaga. Lord, tulungan ko kung makarating doon sa aming mga kasamahan. Hindi ko naramdaman. Pangalawa na ba sa lubog namin si Brother Romy Orain? Bitbit na naman niya yung ay si Brother Romy Smiharda, kailangan na ni Brother Joe. So binitbit na naman yung dala ko. Sister Merly nga nagdadala ng iba kong dala. Ang daming dala ng mga matatanda. Tapos, hanggang noong Lunes, meron pa nakahiga ako. Nandun ako sa prayer room, sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, wala na ito. Inaangkin mo, wala na ito. Kahapon, maghapon, hanggang kanina, wala na, nakakalakad na. Ako nang maayos at saka, hindi mo may taas ito eh. Hindi mo talaga may taas, masakit talaga ito, nagsaklat ako eh. Sabi ni nung anak ko, magpahilot ka, ayoko. Kaya ko naman maghilot ng sarili ko. Sabi ko. Tapos, kanina, nagkasala nga ata ako kung magkakasala nga yun. Kasi yung basurero dumaan. Maulan. Hindi